Hello everyone! This is Maribel's Lady and welcome to my channel. Pasasya na kayo guys, ngayon lang ulit ako nakapag-upload ng mga video. Sobrang busy ko sa Pinas. Today's video is about balik abroad tayo. Ayan, gusto ko lang sa inyo i-share paano nga ba magbalik abroad. So, before we start, intro, pasok! And it goes a little something like Hello everyone! Ayan, can we start now? Ayan, balik buhay OFW naman po tayo. Paano po ako nakabalik ng Hong Kong? Nire-hire po ako ni Amo, same employer, at dito din po sa Hong Kong. Kinotak po nila yung dati kong broker, si Ma'am Elo, at ang agency ko po rito sa Hong Kong ay My Sweet Home. Then after that, kinuha nila yung contact number ko. Tapos, dapat meron din po kayong WhatsApp. Doon po kami nagkontakan sa WhatsApp. And then, hinanapan po nila ako ng agency sa Pilipinas. Ang pangalan po ng agency ko sa Pilipinas ay NIR. Ayan, dyan sa lugar na yan. Then, next nun, pinag-report na po ako sa NIR. Dinala ko yung Xerox copy ng passport, Hong Kong ID, at pinapirma na po ako ng kontrata. After ko po pinapirma ng kontrata, in-schedule na ako for medical. Actually, wala naman po ako dapat pabayaran. Kaya lang, dahil age of 40 na ako, may binayaran akong 300. So, ipapakita ko na lang sa description kung ano po yung 300 na yun. Nag-add po ako ng 1,000 kasi po, nagkaroon po ng problema sa BP ko. Para maging fit to work na po ako. So, hindi naman po hadlang daw yun sa pag-alis ko. Kailangan maging clear lahat. After kong medical at fit to work na, kumuha po ako ng info sheet sa POEA. And then, after that, sinadmit ko po yun sa aking agency. Then, nireschedule lang pidos ko. So, pinagpidos po ako. Online lang po yung pidos ko. Then, within 3 hours, natapos na po. After ko mapidos, within 2 months, dumating na po yung plane ticket, visa ko. Then, nireschedule nila ako for flight na sa ticket ko. Dumating yung visa ko, ganun kapilis. Tapos, tinawagan nila ako. So, Maribel, dumating na yung plane ticket mo. So, i-reschedule na namin yung visa mo. I-reschedule na namin yung plane ticket mo kung kailan yung flight mo. So, nirequest ko po kay Amo kung pwede after ng birthday ni baby. So, pinagbigyan naman po nila ako. After nun, before flight, PT, pinaka-last is PT. So, nagbayad ako ng 250 for PT. Halos yun lang po at wala akong ganong ginastos dahil halos lahat gastos ng aking employer. And, ipapakita ko sa inyo kung saan ako nag-apply ng agency dito po sa video ito at ilagay ko po sa description. Sa mga gustong mag-abroad, papunta dito sa Hong Kong, ayan, papakita ko sa inyo yung agency ko. Huwag po kayong kabahan. So, kapag may opportunity habang bata pa kayo, i-grab nyo na. So, ako nga may baby ako, iniwan ko. So, gusto ko lang mapatapos na pag-aaral ng 2 kong anak. At hindi porket nag-abroad ako ulit, nawala na yung business ko, ongoing po rin po. Para double income yung pumapasok sa atin. May business ka na, nasa abroad ka pa, diba? So, habang bata pa tayo, may pagkakataon pa, i-grab na natin para sa ating mga anak at para matupad natin ang kanilang mga pangarap. Ayan. So, sana guys, may natutunan po kayo sa video ito. Kung nagustuhan nyo po, don't forget to subscribe my channel. Baboom!